Angelina's POV. You may kiss the bride. Masayang saad ng judge pagkatapos namin pirmahan ni Benedicto ang papel sa aming harapan. Nakangiti ako't maluha-luha nang marinig yon. Sa wakas, ikinasal na ako sa taong minahal ko ng matagal na panahon. Nagniningning ang mga mata kong humarap sa lalaking pinakasalan ko. Pero, mabilis na napawi ang ngiti sa mga labi ko na magtagpo ang mga mata namin. Imbis na masaya ay ang galit ni Benedictong nakikita ko sa mga mata niya. Nanlilisik yun at napakadilim ng aura na nanggagaling sa kanya. Alam ko, galit na galit ang kalooban niya dahil ang kagustuhan kong nasunod. Are you happy now? Uyam na saad niya. Humakbang siya palapit sa akin. Nakakatakot ang ngiti niya sa mga labi. Parang may kung anong nakatago doon. Sa likod ng ngiti na yon ay matinding galit. Maging masaya ka ngayon, but remember, dinala mo lang ang sarili mo sa impyerno. Wag na wag ka sana magsisisi sa pinili mo, Angelina. You can't blame me either if you live in sorrow. Napalunok ako, napapiksi ako nang hawakan niyang braso ko ng mahigpit. I sense his anger. Kung wala sigurong judge doon ay baka napilipit niya ng leeg ko sa galit. Kung nakakamatay ang matalim niyang mga tingin ay baka bumulagta na ako. Kanina pa sa sahig, baka nga pinapatay niya na ako sa kanyang isipan. You want my kiss? Bulong na muli niya, nakangising tumingin siya sa judge na litong-lito sa nangyayari sa amin. You kiss my ass. Aniya, bago ako bitawan bigla at iwanan ako. Nanginginig ang mga tuhod ko, kaya muntikan akong matumba. Buti na lang ay nakakapit ako sa mesa. Awang ang aking bibig habang sinusundan siya ng tingin papalayo sa lugar na yon. Kinagat kong pang ibaba kong labi para pigilan ang aking pag-iyak. Ngunit may sarili yatang utak ang mga luha ko. Nag-uunahan silang magpatakan habang papawala si Benedicto sa paningin ko. Are you okay? Tanong ng judge na may pag-alala. Pinunasan kong aking mga luha at pinilit na ngumiti. Kinuha kong papel na pinirmahan namin bilang katibayan na kasal na kami ni Benedicto. May pinagdadaanan lang kami ng asawa ko, Mr. Garcia. Pilit kong pinagtatakpan si Benedicto. Para iligtas na rin ang sarili ko sa kahihiyan. Thank you for accommodating us kahit nabiglaan ang pagpapakasal namin. Sabi ko, pinilit ko na naman ang ngumiti kahit pa ang labis na nasasaktan. Hindi lang ako napahiya sa harapan nito kundi nasaktan din ako dahil lantarang ipinakita ni Benedicto na ayaw niya sa akin, na napilitan lamang siyang magpakasal sa akin. Gusto kong tawanan ng sarili ko, hindi ba't yun naman talaga ang totoo? Pinilit ko siya, pinagduldulan ko ang sarili ko sa kanya para pakasalan ako, kaya kailanman hindi ko siya masisisi na tratuhin ako ng ganon. Matamang nakatitig lamang ang judge sa akin. Parang may gusto siyang sabihin pero pinili niyang tumahimik. Mas pabor sa akin yon dahil ayoko na marinig ang mga salitang pampalubag sa loob ko galing sa kanya. Gaya ng sabi ni Benedicto, ako naglagay sa sarili ko sa sitwasyon na yon. All I need to do is to make him fall in love with me. Alam kong hindi siya masamang tao. Hindi ba to ang puso niya para hindi ako mahalin? Ipinapangako ko sa sarili ko. He will fall in love with me. Matututunan niya akong mahalin and treasure, just like how she treats Miriam. Well, congratulations again, ika ni Mr. Garcia. Nilahad niyang kamay sa akin para sa pakipagdaupang palad. Tinanggap ko yon. Hindi ko inalis ang ngiti sa mga labi ko. Gusto kong ipakita sa kanya na kahit ganun ay masaya pa rin ako. Salamat Mr. Garcia, mauna na po ako, sabi ko. Pagkatapos ay naglakad na rin ako paalis. Dalang papel na katibayang kasal na ako. Lumunok ako bago ko lumabas sa gusali. Hindi ko alam kung paano ko harapin si Benedicto at ang galit niya ngayon na wala ng ibang tao. Pero nandun na ako. Kasal na kami. All I need to do is melt his heart. Paibigin siya para mahalin niya ako. Kung paano hindi ko pa alam. Ngunit laking dismayang naramdaman ko nang paglabas ko sa gusali hindi ko na siya makita. Maging ang sasakyan niya ay wala na doon. Hindi niya ako inintay man lamang. Mapait ako na pangiti. Of course, umpisa pa lang pinaramdam niya na sa akin na kinamuhian niya ako at hindi niya ako kailangan. Mabigat sa puso. Masakit dahil ngayon pa lang pinamumukha niya na sa akin na asawa lamang niya ako sa papel. Nakakatawa. Akala ko, napaghandaan ko ng lahat ng yun pero masakit pala talagang mabaliwala. Naglakad ako na hindi alam ang patutunguhan. Gusto ko lang maglakad-lakad para mabaglit ang sakit na nararamdaman ko. May malapit na mall sa gusaling pinanggalingan ko at yun ang tinungo ng mga paa ko. Gusto ko magpalipas ng oras.
Ayaw ko rin na umuwi agad sa bahay namin dahil nasasakal ang pakiramdam ko doon. They don't need me, dear. They have their own life to live, problems to solve. Binaliwala na lamang ako sa kanila. Hangin ako hindi nila nakikita. Mapait ako na pangiti. Ano kayang isipin nila kung malaman nilang kasal na ako kay Benedicto? Makikita na kaya nila ako? For sure magagalit sila sa akin and Miriam. Sigurado na magmamakaawa siya sa akin. Papasok na ako sa mall nang tumunog ang phone ko. Kinuha ko sa bag ko yon at tinignan. Bagong number na nag-flash doon. Nang basahin kong nilalaman ng text, ay mas lalong naging mabigat ang kalooban ko. You get what you want. Now come to the hospital. Give the bone marrow we need for Miriam. Nakagat ko ang pangibabang labi ko. Bigla na lang dumaloy ang mga luha sa mga mata ko. Kailangan niya pala ako doon pero bakit iniwan pa niya ako? Bakit hindi niya na lang ako hinintay? Ganun na ba niya kaayaw na makita kami ng iba na magkasama? Ma'am, okay ka lang? Tanong sa akin ng security guard na kanina pa pala nakamasid sa akin. Paano'y napatigil na ako sa mismong kinaroroonan niya? Heto ma'am, tissue. Sabi pa niya nang patuloy ako sa pag-iyak. Nahihiyang kumuha ako ng tissue na nasa kahon. Pasinghot-singhot ako nang tuyuin kong mga luha sa aking pisngi. Pilit kong pinipigilan ang pagluha pero bakit? Ayaw makinig ng mga yon. Bakit kakapigil ko ay mas bumuluwak na naman yon? Bakit ko ba iniiyakan ng mababaw na bagay? Sorry Manong, sorry. Humihikbing paghingi ko ng paumanhin dito. Ayaw talagang paawat ng mga luha ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Pinagtitinginan na rin ako ng ibang mga tao. Maupo muna kayo ma'am, sabi ni Manong guard. May monoblock chair siyang inilagay sa harapan ko. Baka po may mangyari po sa inyo dito. Namumutla po kasi kayo. Dagdag pa niya. Bumulatay ang gulat sa mukha ko. Nakaramdam nga ako ng pagkahilo. Kanina pa yon pero binabaliwala ko. Pinilit ko lang na maging okay dahil mahalagang araw na to sa akin. Hindi din kasi talaga ako nakatulog ng maayos kagabi. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko. Pero inaamin ko, lamang ang pangamba. Muntikan ko nang hindi ituloy ang balak kong pagpapakasal kay Benedicto. Pero may mas malalim pa akong dahilan para gawin yun. Bukod sa mahal na mahal ko talaga siya. Hindi ko siya kayang mapunta sa iba. Lalo na kay Miriam. Hindi bali nang akong maghirap kesa siya. Muling tumunog ang telepono ko. Si Benedicto muli ang nag-text sa akin. Nanginginig ang mga kamay ko habang binabasa muli ang laman ng text niya. Get here as soon as possible. Nakausap ko ng doktor. Hindi pa man bumubuti ang pakiramdam ko ay nagpatawag na ako ng taxi kay Manong guard. Buti na lang at mabait siya at handang tulungan ako. Tanging pasasalamat lang ang nasabi ko na magpaalam ako sa kanya. Mag-ingat po kayo ma'am. Pahabol pa niya ng isa na niyang pinto ng taxi na sinasakyan ko. Pumikit ako habang nasa biyahe. Nahihilo pa rin ako. Hindi ko rin maituro kung saan banda sa ulo ko talagang masakit. Pumipitik sa bandang sentido ko at sa aking batok. Nakainom na ako ng gamot pero hindi man lang yun nakabawas sa pananakit ng ulo ko. Mula sa pagkakapikit ay nagawa kong hilutin ang aking sentido. Gusto ko mabuti ng pakiramdam ko pagdating sa ospital. Ayaw kong isipin ni Benedicto na nagwawagi siyang pahirapan ako. I need to stand tall. Bawal ang maging bahag ang buntot. Courage is what I have. I am courageous enough to make him marry me. I need to be more courageous to live with him. Araw-araw ko na siyang makikita. Araw-araw ko siyang makakasama. Pagkatapos kong magbayad sa taxi ay mabilis akong pumasok sa ospital. Pero hindi na muna ako nagtuloy sa private room na kinaroonan ni Miriam. I need to talk to someone first. Para mas maging handa ang lahat. Ayaw ko malaman nila mama o papa o ni Miriam na akong donor. Alam yun ni Benedicto at hindi naman niya ako pinigilan kung ililihim ko yon. Alam kong ayaw niya rin na malaman ni Miriam yon dahil magiging utang na loob lamang ng babae sa akin ang buhay niya. Ma-pride si Miriam. Kung papipili nito ay hindi nito tatanggapin ang bone marrow na idodonate ko. Mamamatay na lamang siya kaysa ang bone marrow kung tatanggapin niya. Kesa ako'y sa iba na lang ito aasa. Pero gaya ni Benedicto, hindi niya bibigyan ng pagpipilian si Miriam. She'll donate her bone marrow. Siya lang dapat. Benedicto POV. Clarence, prepare the papers and tell Miss Montenegro to come in my office. Utos ko sa aking sekretary. Agad naman siyang tumalima. Alam na niyang ibig kong sabihin. Dinala niyang envelope na galing sa attorney ko. Nilapag niya yon sa harap ko. Pagkatapos nagpaalam siyang bababa na para tawagin sa Angelina.
Nabalitaan ko na nakabalik ng babae after the procedure ng pagdodonate niya sa kanyang bone marrow. The doctor suggested doing it in a private setting, kaya I did arrange a clinic for all of them to stay. I took only hours to do it, but I am kind enough to give Angelina a whole week of break just to recuperate. Kung sobrang sama kong tao, baka hinayaan ko na lang siya, but I am not. Isa pa iniisip kung baka kailangan pa siya ni Miriam. They are a match. Hindi na ako mahirapan pang maghanap ng kamatch ni Miriam kapag nagkataon. Dahil hindi gusto ni Angelina na malaman ng pamilya niya siyang donor, ay inarrange ko ang lahat. Kaming dalawa lamang at ang doktor ang nakakaalam ng lahat. I pay him more than enough to make it a secret. Kapag nagtagumpay ang transplant ay mabibigyan pa siya ng bonus. Pwede na siyang hindi magtrabaho. He just needs to make sure that Miriam is doing well and surviving. Habang hinihintay ang pagdating ng babae, ay binasa ko nilalaman ng dokumento. Kung akala ni Angelina ay nagtagumpay na siya at napaikot na niya ako, sa mga palad niya nagkakamali siya. Benedicto Argente will not succumb to those cheap tricks of her. Pinagbigyan ko lang siya for the sake of Miriam. Habang nakatunghay sa papeles ay narinig kong mahinang katok mula sa pinto. Nang bumukasyon ay umayos ako ng upo. Akala ko'y bubungad kagad sa akin ang mukha ni Angelina. Pero hindi ko siya kaagad nakita. Nakasunod to sa aking sekretarya na siyang nauna naglakad papasok. Dahil matangkad at malaki ang katawan ni Clarence at nasa likod naman ito si Angelina na maliit lang sa height na 5 feet and 2 inches ay hindi ko kagad tumakita. Sir, nandito na si Miss Montenegro, sabi ni Clarence nang pumasok to. Nakangiti ng maluwang si Angelina nang dumungaw siya mula sa likod ni Clarence. Gumalaw ang pangako ng makitang ningning sa mga mata niya at ang malaking pagkakangiti sa kanyang mga labi. She can smile all she wants. Tingnan ko lang kung kaya niya pang ngumiti after I give her the documents. Pinatawag mo daw ako, Benji. Stop calling me by that name. Bulyaw ko na magsalita siya. Hindi ko gugustuhin magmula sa bibig mong pangalan na yan. Naiirita kong saad. Miriam gave me that nickname. No one can ever use it except her. Pinagbibigyan ko lang si Angelina last time. May hangganan ng lahat. Agad naman na napawi ang ngiti niya kanina. Sabi ko nga, she can smile all she wants. Pero hindi na kapag kasama niya ako. She will live in sorrow. Sir, if you don't need me here, lalabas na muna ako. Pagpapaalam ni Clarence na hindi man lang naapektuhan sa bulyaw ko. Kilala na niya ang temper ko. Miss Montenegro, please, baling ito kay Angelina. Minumestra ni Clarence ang kamay. Sinasabing umabante papunta sa harap. Sa paglabas ni Clarence ay ang bantulot na paghakbang palapit ni Angelina sa kinaroonan ko. Pinagmasdan ko siya habang papalapit. Mababa ka sa kanyang mukha ang takot. That's it. I want her to fear me. Pagsisisihan niya, nagpakasal siya sa akin. Napatigil siya na bigla akong tumayo mula sa pagkakaupo ko. Pinulot ko ang dokumento mula sa ibabaw ng mesa ko at naglakad papunta sa maliit na receiving area sa aking opisina. Alam kong nakasunod lamang ang mata ni Angelina sa akin. Sit down. Utos ko sa kanya na hindi siya tumalima mula sa pagkakatayo na parang estatwa na. Aya. Mabilis ang naging kilos niya. Agad siyang umupo sa kabiserang kinaupuan ko. Gumalaw ang mga kilay ko pasalubong ng pag-angat ko ng tingin ay nakangiti na naman siya. My irritation grows. Bakit ba kapag umingiti siya, pakiramdam ko yung lagi may ibig sabihin? Don't smile. It irritates me. Sabi ko, akala ko mapapawi muli yun pero hindi. She kept the smile in her face. Nagpapakyut pa. Damn it, ngayon ko lamang talaga siya nakaharap ng masarap harapan. Inaamin ko she's cute. Hindi ko lang napapansin dahil nandun doon si Miriam. Miriam is the most beautiful woman for me. Gusto ko murahin ang sarili ko. Finding her cute is ridiculous. Uy, huwag kang magalit palagi. Sige ka, tatanda ka kaagad. Smile always para laging batang tingnan. Litanya ni Angelina. Saglit ako napatigil. I've noticed that she always smiles and laughs. Kahit sa bahay nila malakas at madalas na tumatawa to. Kahit na wala naman masyadong nakakatawa. I'll smile if I want to. At pinipili ko kung sinong nginingitian ko. Ika kung bumalik ang iritasyon na naramdaman ko para sa kanya. Nilatag kong dokumento paharap sa kanya. I don't have much time to waste. Pupuntahan ko pa si Miriam sa ospital. Ngayon kasi ang labas niya at kahit sabihin huwag ako siyang sunduin dahil sa trabaho ko, I want to be there for her. Iba pa rin ang presensya ko kahit nandun ang mga magulang nila. Read it. Napatingin siya doon. Sa pagkakatitig ko sa kanya ay nakita kong bahagyang panguso niya ng kanyang mga labi. Napatingin ako doon. Those lips. It looks so soft. Bullshit. Agad kong sinaway ang aking sarili.
Ano bang nangyayari sa akin? Bantulot niyang kinuha ang dokumento. Mataman kong pinagmasdan ang magiging reaction niya as she reads it. Nakatitig lang ang mabigat na mga mata ko sa kanya. And as soon as she flips to the second page, nawala na muling ngiti niya sa mga labi. Namimilog ang mga mata niya nang umangat iyon para tingnan ako. Anong ibig sabihin nito? Tanong niya, ngumisi ako. Surprise? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Angelina. I want you to sign that contract. Sabi ko. Madalas siyang umiling. No, ang iritasyong naramdaman ko ay naging galit. Dahil sa matigas na pagtanggi niya, inasahan ko na hindi siya agad papatinag pero nakakagalit pa rin talaga. I can divorce you right away if I want to, Angelina. At walang magagawang pagtanggi mo na yan. Pinaboran pa rin kita kahit papano dahil may isa akong salita. Tumayo ako at naglakad papunta sa malapit na bintana. Tumanaw ako sa labas. Sign it or leave it. But you don't have a choice. Angelina's POV. Sign or leave it. Yun lamang ba talaga ang choices na maaari kong pagpilian? Either sa dalawa wala akong gustong gawin. Hindi ko rin pakikinabangan. Ako pa rin ang talo. Hindi ko gustong i-diborsyo kagad ako ni Benedicto. Dahil alam ko, babalik siya kagad kay Miriam kapag nagkataong pinagbigyan ko siya. 3 years. Yan lang mabibigay ko para sa atin bilang kasal. Muling umalingaw-ngaw sa pandinig kong boses ni Benedicto. Pinigilan ko mga luha ko habang nakatitig sa dokumento. Pilit kong inaanalisa ang bawat nilalaman nun pero hindi kaagad na proseso sa utak kong lahat. Sign it. Muli itong utos niya. Nagulat ako nang may ballpen na nakalahad sa harapan ko. Tumingala ako at nagkasalubong ng mga mata ko ng mga mata ni Benedicto na siyang nag-aabot sa akin ng ballpen na yon. I have one condition. Nagawa kong sabihin. Sa nilalaman ng dokumento ay talong-talo ako kaya hindi ko hayaang mabaliwala ang lahat ng ginawa ko. I will not give up so easily. I will give it a shot. Kinuha kong ballpen inaabot niya sa akin. Imbis na pumirma ay nagsulat ako sa ibaba ng mga kondisyon na inilagay niya doon. Pagkatapos pinulot ko yun at binigay sa kanya. Kunot ang noon niya nang basahin ang nilalaman ng sinulat ko. At batay sa bigla niyang pagbaling sa akin na nalilistik ang mga mata, ay alam kong labis na ginalit ko siya at hindi yun nagustuhan. This is ridiculous. Singal niya. Nakakatakot siya. Kanina pa nangangatog ang mga tuhod ko. Nilakasan ko lamang ang loob kong harapin talaga siya. You want our marriage to be a secret? Okay, walang problema yun sa akin. Kaya ako magkunwari. We can do whatever we want to. Hindi pinapakilaman ng isa't isa. Cole, nagtatapang tamangan ako sa harap niya. Tumayo ako at ngayon ay magkaharap na kami. Tumingala ako para hulihin ang mga mata niya. Gusto mong kasalang tayo ng 3 taon? Sige, papayag ako. Marami ang kondisyon mo, Benji. Napalunok ako. Ayaw niya palang tinatawag ko siya sa pangalang yon. Benedicto, iisa lang kondisyong nilagay ko dyan. Take or leave it. Tinalikuran ko siya, tumakbang ako paalis. Pero nang malapit na ako sa pinto'y tumigil na muli ako. Huwag mo din akong gawing tanga, Benedicto. Hindi mo ko basta-basta maidediborsyo nang wala akong pirma. Sabi ko na hindi siya nililingon. Pagkatapos, tuluyan na akong umalis. Hindi siya binigyan ng pagkakataong makapag-isip at kontrahin ang sinulat ko doon. Nanghihinang pakiramdam ko pagdating sa aming bahay. Pagkatapos kong manggaling sa opisina ni Benedicto, ay wala na akong gana sa lahat. Hindi ko nga nagawang kumain ng tanghalian kahit na inaaya ako ng mga katrabaho ko. O Angeline, nandito ka na pala. Tamang-tama. Pakiayos mo nga yung kwarto ni Miriam. Mamaya uuwi na siya. Sa lubong na utos sa akin ni Mama. Papanhik ako at siya ipababa na ng hagdan. Saan po kayo pupunta? Naitanong ko na makita siyang nakapustura. Nakaayos ang buhok niya at naka-makeup pa. Mukhang bago rin ang kanyang damit. Tinaasan niya ako ng kilay. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Susunduin namin si Miriam. Mas nangunot ang noo ko pero kagad ko iniwas kay Mama ang mukha ko. Pagalitan pa ako kapag nakitang hilat siya ng mukha ko. Susundo? Susundo lang pala siya. Nakapustura pa talaga. Hospital lang ang pupuntahan niya, hindi party. O baka naman magpapaparty talaga siya dahil uuwi ng mahal niyang anak. Naglakad ako para lagpasan na siya. Ngunit mabilis niyang nahawakan ng braso ko na magtabi kami sa hagdan. Ang mahabang kuko niya ay bumaon ng bahagya sa balat ko. Napalingon ako sa kanya. Narinig mo bang sinabi ko, Angeline? Ho? Saan ba sa sinabi ni Mama? Sabi ko, linisan mong kwarto ng kapatid mo. Ma, pagod ako. Hindi ba kayo ni Nanay Saling? Mas sumigpit ang pagkakahawak ni Mama sa braso ko. Tinaasan niya pa ako ng kilay. Mag-isa na lang ni Saling dito. Magluluto pa siya ng handa sa pagbabalik ni Miriam. Iisa na nga lang ang pinapagawa ko sa'yo. Nagre-reklamo ka pa.
Aba, Angelina, wala kang naitutulong dito sa bahay ha? Litanya ni Mama, bumuntong hininga ko. Paulit-ulit din lang naman ang sinasabi ni Mama tungkol sa pagiging wala akong silbi sa bahay. Kung matapos mong kwarto, tulungan mo si Saling. Darating din kasi si Benedicto, ang fiancé na kapatid mo. Bigla siyang nabuhayan na marinig ang pangalan ng lalaki pero kagad din namang nanlumo dahil hindi naman siya pupunta sa bahay bilang asawa ko kundi bilang fiancé ng kapatid ko. Sige na, aalis na kami. Aniya ni Mama. Napahaplos ako sa braso ko nang bitawan niya yon. Ano pang tinutunga-tunganga mo dyan ha? Sige ma, ingat po kayo, sabi ko na lamang. Pinagpatuloy kong pagpanahik sa kwarto ko. Pagdating sa kwarto ko ay napahiga ako sa kama ko kahit na naka-uniform pa. Pagod na pagod talagang pakiramdam ko. Hindi ko magawang mapalit ang damit. Tumagilid ako at napatitig na lang sa dingding habang hindi ko mapigilang mapaluha. I am not self-pitying just to justify what I am feeling. Pero pakiramdam ko talaga hindi ako belong sa pamilya namin. Simula nung bata ako ay ganito ng trato nila sa akin. I am an outcast. Saka lang nila ako mahal at kinagigiliwan kapag may nakaharap na ibang tao. Lalo na si Mama. Ginawa ko naman ang lahat for her to like me. Kahit na sabihin hindi ko naman talaga siya tunay na ina. Pinalaki niya ako, siyang tumayong ina ko habang lumalaki ako. Si Papa kasi ay laging wala dahil sa negosyo. Niyakap ko ang aking sarili habang hindi mapigilang mapahikbi. Ang bigat ng dibdib ko, wala ko ni isang kakampi. Maging ang tunay kong ama, hindi ako kinakampihan. Lalo na noong ma-engage, sina Benedicto at Miriam, he saw a big opportunity. Kapag nga naman naikasal si Miriam kay Benedicto, matutulungan siya ng future son-in-law niya sa negosyo. Ako kaya, kapag nalaman niyo na akong ikinasal kay Benedicto, magiging proud ba siya sa akin? Angie, nariyan ka ba sa loob? Sunod-sunod na katok ang narinig ko mula sa labas kasabay ng pagtawag ni Nanay Saling sa pangalan ko. Mabilis kong pinahid ang mga luha ko at bumangon. Nga pala, kailangan ni Nanay Saling ng kasama, lalo na't mag-isa na lamang siya nakatulong sa aming bahay. Wala akong alam sa nangyayari. Ayaw nilang sabihin sa akin pero isa-isa nilang pinagtatanggal ang mga katulong sa bahay. Si Nanay Saling na lamang ang talagang natira dahil siyang pinakamatagal na nanilbihan sa pamilya namin. Nay, magbibihis lang po ako. Ika ko na mapagbuksan siya. Mukhang pagod ka. Magpahinga ka na lamang. Ako nang bahalang maglinis sa kwarto ni Miriam. Sagot niya sa sinabi ko. Umiling ako. Matanda na rin si Nanay Saling para hayaan ko siyang lahat ng gumawa. Tutulong ako, Nay. Saka na tayo magpahinga pagkatapos nating matapos lahat. Sabi kong pilit ng ngumiti. Alam ko na nag-aalala siya sa akin. Kaya naman nangiti sa mga labi kong paraan para pawiin ang pag-aalala niya. O siya, sinabi mo kailangan na nating kumilos. Opo, susunod na po ako, sabi ko bago ko isarang pinto. Muli akong huminga ng malalim. Pilit kong sinasabi sa sarili ko na magiging maayos din ang lagay ko. Paano magiging maayos ang lagay mo kung may ginawa kang kasalanan? Biglang kastigo ng konsensya ko. Pinilig kong aking ulo, wala akong kasalanang nagawa. I did what I did for love. Maintindihan din ako ng lahat. Maintindihan din ako ni Benedicto sa tamang panahon. Kapag ready na akong sabihin kung bakit ka nagawa ko yun. It's not only because I love him. There's something more. Ano kayang dahilan ni Angelina? Bakit niya nagawang piliting pakasalan siya ni Benedicto? Ano ang mangyayari sa muling pagbabalik ni Miriam? Anong buhay kaya ang naranasan ni Angelina sa piling ni Benedicto? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.